And then pag sa auto naman, mayroon laman ng tubig, ay mag-i-energize yung magnetic contactor, gagana yung motor. At kapag ka nag-low level, ay magkakaroon po tayo ng indication na low level. At tulad po na sinabi ko kanina, magandang pagpapractice po ito, lalo na po sa mga baguhan nating kaibigang electrician na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa larangan ng motor control. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-electrician. Welcome pong muli dito sa ating panibagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay diagramming po tayo ngayon mga kaibigan, mga ka-electrician. Gagawan po natin ng wiring diagram or schematic diagram. Itong ginawa ko pong motor control box para po sa water pump na magbibigay o magsusupply ng tubig sa dumping area. Ito po ay basic wiring connection lamang ng direct online starter. Gumamit po ako rito ng float switch. Ito po yung float switch na ginamit ko rito. At isang magnetic contactor, overload relay, at saka isa pong relay. Then ito po yung power circuit breaker natin. And then ang control logic po nito or yung sequence of operation nito ay malalaman natin dito sa mga pilot lamps nito at dito po sa switches natin. So mayroon tayo ditong on indication, off indication, trip or low level indication. At gumamit po ako rito ng isang selector switch para po sa hand, off at saka auto. Kapag ka naka-hand po ay gagamitin natin itong start push button. Hindi na po ako gumamit dito ng stop push button. Bali kapag ka naka-hand mode ay ito na po yung pinaka-off switch niya dito sa selector switch. So ang system po nitong wiring connection na ginawa ko dito sa motor control panel nito ay bali ito pong float switch ang magbibigay ng command para po mag-energize at mag-de-energize itong motor control panel nito, both hand and auto mode. Kapag ka naka-low level po, ang position ng float switch ay nakaganito, nakatiwarik. At ang motor ay naka-stop. At dapat kapag ka naka-low level ay meron po tayong indication dito na low level. Para alam po ng operator or ng maintenance na ito ay low level, walang tubig. At nakahinto ang motor. Kapag ka ang tubig unti-unti pong tataas at mawawala yung indication nito at gagana naman po yung motor. So yung float switch ay floating na po siya. Okay po, at kapag ka naman po nagkaroon ng problema yung load side, so magti-trip yung overload relay, dapat po ay iilaw din po itong trip indication natin. So ibig sabihin po niyan, ito pong indicator lamp na ito na yellow ay para po sa trip at low level. At take note po, kapag ka naka-trip ay ito lamang po yung iilaw. Wala pong ilaw itong off or power on indication na ito. At kapag ka low level naman po ay ito pong dalawa na ito ang iilaw. Ibig sabihin po niyan ay low level lamang ito at hindi siya naka-trip. Okay po, so testingin po natin. So naka-off po tayo, may power on tayo. I-select po natin, unahin natin yung hand mode. Select po natin ito sa hand. And then, yung float switch po natin, ibig sabihin mayroon pong laman kasi nakaganito yung position. Okay po, so testingin po natin. I-press ko itong start push button. So nag-energize yung magnetic contactor at gumana po yung motor sa ganitong sequence kasi mayroon po tayong on indication. Nawala yung ilaw dito sa off indication. Okay po. Then kapag gusto po ng maintenance o ng operator na i-off, dito po natin i-off sa hand. Okay po. Ngayon, kapag ka nag-low level sa hand mode, okay po, nag-low level, bumaba yung tubig, magdi-de-energize yung magnetic contactor, no? Nakaganito na yung position ng float switch natin. So magdi-de-energize yung magnetic contactor, mag-i-stop yung motor natin. At the same time ay mayroon tayo ditong indication na low level. Katulad ng sinabi ko kanina ay iilaw itong dalawa. Kapag ka nag-trip ay ito lamang po ang iilaw. Okay po. Ngayon, testingin naman natin sa hand mode. I-off po natin ito. And then, lagyan natin ng tubig yung tangke. Ganito yung position ngayon ng float switch. Okay po. I-ayos ko lamang ito. Yan. So, ibig sabihin ay may laman po yung tangke natin. Then, i-auto po natin. I-select natin sa auto. So, pagka-select po natin sa auto mode ay nag-energize yung magnetic contactor. Gumana po yung motor. Kapag ka nag-low level din po ay magbibigay ito ng indication na low level. Okay po. Ngayon, testingin naman natin yung tripping system nito. So, ito yung overload relay natin para matesting po natin sa dry run. At ang indication po natin ay naka-on.
Okay po, naka-energize yung magnetic contactor. Ibig sabihin, nagkaroon bigla ng problema yung load. Nag-overload siya. Na-detect niya na mataas yung current na dumadaloy dito sa power circuit. So, madidetect po yan ni overload relay. Magti-trip po ito. Pagka-trip po ay yan ang indication natin. Ito na lang yung indication niya. Wala po ito kasi pagkat naka-trip siya. Yun ang pagkakaiba ng low level at saka trip indication. Okay po. Ngayon, ibalik natin sa normal. I-reset natin. So, pagka-reset po natin, nag-energize ulit. Testingin din po natin yan sa hand mode. Start po natin to. Then, biglang nag-trip si overload relay. Nagkaroon ng problema yung motor. Nag-trip si overload relay. Yan, naka-trip po siya. Ganon din po yung status ng indication natin. Ito lang yung iilaw at wala ito. Once again, sa low level, iilaw itong dalawa at sa trip indication ay ito lamang po ang iilaw. Okay po, so i-reset po natin yan. And once again, testingin po natin ito. Naka-off. Mayroon laman ang tubig sapagkat yung clutch switch ay ganito ang position. So, i-start po natin. Nag-energize sa contactor. Nag-low level. Baba yung tubig. Nagkaroon po tayo ng indication na low level indication. And then, nagkaroon ulit ng tubig sa hand mode. Dahil naka-hand mode tayo, kailangan natin i-press ito kung gusto nating paanganahin sa hand mode. Gagana ulit siya. When i-off natin sa hand mode, mag-off siya. And then, pag sa auto naman, mayroon laman ng tubig, ay mag-i-energize yung magnetic contactor, gagana yung motor. At kapag ka nag-low level, ay magkakaroon po tayo ng indication na low level. Mag-de-energize yung magnetic contactor at the same time ay mag-i-stop yung motor. Okay po. And sa tripping status naman po ay ito lamang yung iilaw. Okay po. So gumamit lamang tayo dyan. Once again, gumamit lamang tayo dyan ng magnetic contactor o overload relay. Isang relay na 8 pins po yung ginamit natin at isang power circuit mega. So yan po yung gusto kong gawa ninyo ng diagram. At kung may mga katanungan po kayo o yung sagot po ninyo ay paki-comment na lamang po sa comment section down below. Okay po. Sa susunod po na tutorial natin ay ibabahagi ko sa inyo yung wiring diagram. Sa ngayon po ay nais ko lamang po na gawan muna natin ng diagram. Schematic diagram. Yung sarili nating schematic diagram na pinakita ko sa inyo na ganoon yung sequence. At tulad po na sinabi ko kanina, magandang pagpo-practice po ito, lalo na po sa mga baguhan nating kaibigang electrician na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa larangan ng motor control. Okay po. Salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong mga Pilipino.